Good evening, my dear friends. What does John the Baptist, the prophet Isaiah, Nelson Mandela, and the late Pope Francis have in common? What is that very common to these four personalities? If we're going to look at it, my dear friends, the prophet Isaiah, John the Baptist, Nelson Mandela, and even Pope Francis are dear to us because they work tirelessly for something that is very close to our hearts. We love them dearly because these four great men were all advocates of change. They were all men of reform. If we're going to look at it, we all want change. Everybody wants change. Lahat tayo nagnanais ng pagbabago. But Nelson Mandela worked on renewal and he ended with radical discrimination. The world mourned deeply when Nelson died in 2013. Why? Because Nelson is indeed a true icon of political peace. The same way also with the prophet Isaiah. He prophesied that the Messiah would come. Upon the coming of the Messiah, there will be change. He even dreamt of renewal during the time he served four kings. Many would say that the prophet Isaiah would be likened to an impossible dream. When the wolf shall be the guest of the lamb, and the leopard shall lie down together with the kid. The calf and the young lion shall play together with little children to guide them. Perhaps while listening to the first reading, you might be thinking, that is impossible. Paano ang mga leon, ang mga buitre, ang mga tigre, makakasama ng mga tao? At hindi lamang daw yon, makikipaglaro pa sa mga bata. It seemed to us that is impossible. But even if it is impossible, my dear friends, with the coming of the Messiah, there will be change. Indeed, change is coming. Nung minsan tayo naniwalang change is coming, nabudol tayo. Nung minsan pinaniwalaan nating may pagbabago, iba ang nangyari. Pero ibahin natin ang pangyayaring pagbabago sa pagdating ng Messiah na inaasahan natin. Because when Pope Francis was elected in 2013, the world is filled with so much hope. Why? Because he continuously inspiring us. He simply amazes us with so many positive things about our faith. Marami mga dating Katoliko na nanlamig nang mapakinggan si Pope Francis, nagbalik simbahan. Marami mga hindi nagsisimba nang mapakinggan si Pope Francis, muling nagsimba. Indeed, he's a man of renewal. He's a man of reform. The same way also goes with Saint John the Baptist when he spoke in the gospel about reforming our lives. Kung ating titignan, parang killjoy si John the Baptist. We have the merriment of all the decors. We have the different sounds of the carols. We even have the food to partake. And yet, here is John the Baptist telling us, magbago kayo. Para talagang kakaiba ang pamamaraan ng mga bawat mabuti at banal. As we anticipate the coming of the Messiah, my dear friends, he reminded us we must change. We must reform our lives. However, these four great men gives a word of caution. Why? Because our readings are all a wake-up call. How is change, how is reform can be undertaken.
how change will happen. Sigurado, yun din po yung tanong natin ngayon. Paanong mangyayari ang pagbabago na inaasam-asam natin? Paanong magaganap ang pagbabago na ibig nating lahat? Hindi lamang sa gobyerno, hindi lamang sa pamahalaan, kahit pa mismo sa loob ng ating tahanan. The prophet Isaiah said that impossibility would only be possible with God intervening into our lives. Na parang sinasabi ni Propeta Isaías, mukhang imposible, pero kung ang Diyos ang siyang makikialam sa buhay natin, ang lahat ng imposible mangyayari. Why? Because there can be no renewal, there can be no peace, there can be no change without God into our lives. Everybody will live in peace because the Messiah who is coming will intervene and penetrate our lives. Yun pala ang sikreto. Yun pala ang dapat gawin. Kung ibig natin may magbago, ilagay ang Diyos sa buhay natin. Kung ibig natin may pagbabago, isama si Jesus sa bawat plano at pangarap natin. However, the gospel story on the second Sunday of Advent completes the process of renewal. It gives us a total way to change to happen. Hindi lamang daw pala dapat ipasok ang Diyos. Marahil oo, sapat ang biyaya ng Diyos, pero kinakailangan din natin ng pagbabago kung gugustuhin natin. Saint John the Baptist confirmed what the prophet Isaiah said, that there will be no change without God. But he also added, and he continued, renewal will take place when men and women cooperate. Ibig sabihin, kasama ng biyaya ng Diyos, may pagbabagong mangyayari kung ang bawat isa makikipagtulungan. Sigurado, minsan sa inyong buhay, napakanta kayo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong magbago, pero hindi ko kaya. Isa lang ibig sabihin yan. We need the grace of God. But after needing the grace of God, we need to cooperate with this grace intervening our lives. That is why St. John clearly tells us, if you want change, if you want renewal, you must also reform your life. Hindi po pwedeng gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman nating ibahin yung ating maling pamumuhay. Imposibleng gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman nating sumunod. Imposibleng mangyari yung pagbabagong ibig natin, kung ayaw naman nating baguhin ang bawat mali at hindi tama sa atin. Renewal will never happen by simply praying. Change will never occur by just kneeling. Change will not come about simply by not acting. Ibig sabihin, kung gusto mo ng pagbabago, dapat may gagawin. Change will surely come if our prayers will be translated into action. Peace will happen if we are willing to extend our hands for forgiveness. Order will be very much present if we also ourselves are willing to be disciplined. Alam niyo, isang simpleng halimbawa po, pag po umaga, alam po yan ng mga taong dumadaan sa simbahan, matapos pong magdasal dito sa ating paligid, sa tabi ng ating adoration chapel, no? Titingala sila, makikita nila ako, nandun ako sa bintana. 5:30, 6 o'clock, nandun ako. Natutuwa ako, hindi lamang doon sa mga taong tumitigil para magdasal. Alam niyo, natutuwa ako kapag nakita ko po yung mga taong nagwawali sa daan. At ano po yung mas nakakatuwa doon?
Yung nakita ko nagwawalis, taga-dulo. Yung nakita ko nagwawalis ng mga dumi ng mga hayop, taga doon sa kabila. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman. Meron tayong slogan, tapat mo, linis mo. Pero itong mga taong ito, hindi nila tapat yun. Pero nagwawalis pa din. Hindi na sa kanila yon, pero naglilinis pa rin. That is why indeed change is coming into our barangay if there are people who are like this. Tabi-tabi po uli. No? Nakikita ko rin yung mga may alaga ng aso. Oo, yung mga dumi dinadampot. Paano yung ihi? Makita ko po yung mga aso, itataas na lang po yung paa. Automatic iihi na po dun sa sasakyan, iihi dun sa barrier, iihi po dun sa gate. Malamang sabihin nyo, ito na naman si Father, nagpaparinig. Nakakalungkot po yun actually. Yung tae, nakuhang damputin, pero yung ihi, hindi pinansin. That is why John the Baptist is very clear. If you want change to come, you must also reform your life. If you want order to happen, you must also participate. Kung gusto mo ng malinis, hindi lang dapat tapat ang iyong lilinisan. Dito po sa atin, no? Ang ikli-ikli ng ating kalye, nagkaka-traffic. Bakit? I'm sure your answer is as good as mine. Aaminin ko sa inyo, minsan may sumulat sa akin, Father, tulungan mo naman ng barangay. Ang dami pong nakaparada sa daan. Paano ko sasagutin? Wala namang pangalan. Sabi ko, sige, sa homily na lang. Totoo. Minsan, kung sino po yung inaasahan nating mga ngalaga sa daan, sila yung mga nakabalandra sa daan. Please don't get me wrong. I am pro-poor. Sa katunayan po, para po maunawaan ninyo, sa pagtulong natin sa mga mahihirap, kasama po yung mga karinderya. Please understand that. I'm not against those who are selling. Pero kung nagtitinda ka, nakakasagabal ka na sa iba, hindi na tama yan. Kung para lang kumita, yung kainan nasa tapat na ng daan, hindi na yan maganda. The point of the gospel is very clear. If you want to change to happen, you must participate. If you want renewal, you must cooperate. And our slogans should always be translated into concrete actions so that justice and peace will happen in our midst. Kaya nga po totoo po yung kasabihan na kapag hindi nagawa ng isang tao yung kanyang tungkulin, hindi pa nagkakagulo. Halimbawa, yung mga Metro Aid, kapag di po sila naglinis, hindi lang dudumi yung lansangan, maraming magkakasakit. Pag yung mga motorista hindi nag-drive ng mabuti, hindi lamang siya makaka-aksidente, kundi makakasakit. Kaya nga po mga minamahal ko mga taga-barangay, siguro magising tayo sa katotohanan na ang karapatan mo magtatapos kapag ang karapatan ng iba magsisimula. Kaya alam ninyo, huwag po kayong magagalit ha. Lagi ko po talagang sinisiguradong wala pong nakatapat o nakapark sa ating gate. Bakit? Gusto niyo po malaman ng dahilan? Para hindi ho mahirapan yung mga lumiliko. Para hindi po sila magkakaroon ng problema sa pagliko doon sa kanto. Pagka minsan kasi, alam namang kanto, tapat ng simbahan, paparkingan. Tatay ko po, taga-Tondo po kami, ito yung paalala lang ng tatay ko nung bata ako. Pag po ganyan, magagalit po palagi tatay ko, sabi niya, hindi mo ayusin. Hindi ba't yan ang iyong hanap buhay? Dapat kung yan ang hanap buhay, aayusin. Kasi pangbuhay yan ng iyong pamilya. Pero aminin natin, may mga hindi naman ho ganon.
Kaya lagi pong paalala ng tatay ko, tanda ko po to, na ngayong pari na ako, hindi ko to nakakalimutan. Sabihin ng tatay ko, pag di nagbago yan, kahit anong sikap niyan, habang buhay tricycle driver yan. At napaisip ako, parang tama. Kung wala kang malasakit sa kapwa, kahit gaano pagsisikap ang gawin mo, hindi ka magbabago. Kaya sana po, pagkatapos ng misang ito, let us have this conscious effort of taking good care of our environment, of taking good care of our own barangay. Na hindi lang dapat yung ating barangay chairman ang siyang gagawa ng paraan. Hindi lang dapat yung ating mga tanod ang siyang malilito upang ayusin yung traffic. Kundi sana bawat barangay 826, bawat taga 827, bawat nanira sa 828, we put all our efforts to put our barangay not just a peaceful place for everybody, but a safe place for everyone. And when that happens, indeed, change has come. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, change would only possible with the grace of God. Change would only happen with our cooperation. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mainong tanungin, magiging kamusta kaya ang Pasko natin sa taong ito? Kung gusto niyong sabihin, sana may magbago. Sana iba naman. Sana may mangyari sa Pasko ko ngayong taon. Alam mo na ang dapat gawin. Prayer is not enough. We must translate our prayers into action. Grace of God is not enough. We must put ourselves to participate and cooperate. Amen.